Mangbabarang versus Aswang. Ang kwentong ito ay base sa isang aklat ng katatakutan. Ang mga pangalan na nabanggit, lugar at pangyayari ay hilikha lamang ng ating malikot na pag-iisip. Halika at ating pakinggan ang kwentong may pinamagatang ang Mambabarang versus Aswang. Si Mang Berting ay sikat na manggagamot at manghihilot sa kanilang lugar. Bilang isang manghihilot ay hindi rin ligid sa kaalaman ng marami na sa kanilang baryo na isa rin siyang mahusay na mangbabarang. Ngunit tinalikdan niya ang pagiging mambabarang niya nang siya ay magkaroon ng pamilya. Masayang namumuhay sila, Mang Berting at Aling Sonia, at ang kaisa-isa nilang anak na si Eloisa. Patuloy pa rin ang pagtangkilik ng mga mamamayan sa kanilang baryo sa pagpapagamot at pagpapahilot kay Mang Berting. Hanggang isang araw ay may dumating na isang pamilya sa kanilang baryo na galing ng Mindanao. Biglaan ang pagsulpot nito sa kanilang baryo at napansin nila na tila ba may kakaiba itong gawi. Bukod sa matatalas nitong mga mata kung tumingin, at ilag din ang mga itong makisama sa mga tao. Isang araw ay nagkaroon ng engkwentro ang asawa ni Mang Berting at ng dayo sa kadahilan ng pagkamkam ng lupang sakahan nila Mang Berting. Kami na ang nagmamay-ari ng sakahang ito, ayon sa dayo na ang pangalan ay si Glenda. Nagkakamali ka dahil ang sakahang ito ay matagal nang ibinenta sa amin ng may-ari bago pa man kayo dumating dito sa aming baryo. Nagpatuloy ang bulyawan at sigawan ng dalawang babae hanggang sa sila'y magpang-abot. Ngunit nagling inawat ito ng mga taong nakakita sa kanila. Kinampihan ng taong bayan ang kanilang kababayan na si Sonia, at doon ay nagumpisa ang masighing alitan ng dalawang pamilya. Aking mahal, hayaan mo na lang lupain iyon sapagkat marami pa naman tayong lupain na pwede pang pagsakahan. Ako makapapayag sapagkat ang lupaing iyon ay pamana pa sa akin ng aming mga ninuno. At hindi naglooy, tumigil ang dalawa nang biglang dumating ang kanilang anak na babae na si Laura. Inang, bakit po kayo nag-aaway at nagtatalong dalawa? Ang mainosenteng tanong ni Laura. Anak, magbihis ka na at kakain na tayo. Agad na pagputol nito sa tanong ng anak. Ngunit sa hapagkainan ay hindi pa rin mapigilan ang pagpalatak ng bibig ng ilaw ng tahanan sapagkat ayaw nitong magpadaig. Lentik lang ang walang ganti. Galit na sabi ni Glenda. Huwag mong ituloy ang binabalak mo, Glenda. Nais mo bang magpalipat-lipat muli tayo ng lugar kapag nalaman nila ang ating sikreto? Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko palalagpasin ang kalapastangan ng taong yon. Sa kabilang banda naman ay masayang nag-aagaan ang mag-anak ni Mang Berting. Nang hapon din iyon ay abala sila Mang Berting at Aling Sonia sa paggapas ng kanilang tanim. Upang agad itong matapos ay tumulong na si Aling Sonia sa paggapas ng kanilang palayan. Ngunit nang mag-aalas 5 na ng hapon ay nagpaalam si Mang Berting na mauna na siyang umuwi sa kadahilanan ay magpapakain pa siya ng mga alagang baboy at mga manok. Kaya nagpaiwan na lang si Aling Sonia dahil may tatapusin pa siya. Nang makita niyang nagdidilim na ang kalangitan ay nagpasya si Aling Sonia na umuwi na ng bahay. Ngunit sa kanyang pag-uwi,
sa di kalayuan ay may masidhing nakamasid at nakatitig dito na anumang oras ay handa itong dumugin si Aling Sonia. Nang biglang nakaramdam si Aling Sonia ng kakaibang sa paligid. Tila ba may nakamasid sa kanya sa di kalayuan. Binalot ng kaba at takot si Aling Sonia at agad niyang dinampot ang kanyang panggapas. Habang siya ay naglalakad, ay hindi pa rin tumitigil ang kung sino mang nilalang ang sa kanya ay gumagambala. Lakad takbo na ang ginawa ni Aling Sonia dahil talagang kinikilabutan na ito sa sumusunod sa kanya. Nang makarating na ito sa bandang gupat, ay biglang lumukso ang isang malaki at maitim na aso sa kanyang harapan. Nanginginig man ang kanyang kalamnan sa takot, ay inumang nito ang kanyang panggapas sa nilalang na iyon. At binantaan na kilala niya ito. Ngunit imbis na umalis ay lalo pa itong nagalit. At agad na dinakma ang babae. Ngunit agad nitong winasuwas ang hawak nitong panggapas. At tinamaan ito sa balikat, ngunit hindi ito nagpatinag. Muli ay sumagpang ito sa babae at nakagat nito ang parting liig, at dooy walang awa nitong nilantakan ang kawawang si Aling Sonia. Nang gabi iyon ay binalot ng takot ang buong baryo dahil sa sinapit ni Aling Sonia. At isang madilim na balita ang bumungad sa pakanta-kantapang si Mang Berting habang naghahanda ito ng hapunan para sa kanyang pamilya. Mang Berting, si Aling Sonia, dali po! At agad namang lumabas si Mang Berting upang tunguhan niya ang kanyang asawa. At nang maabutan niya ito sa kalunos-lunos na inabot nitong kamatayan dahil wakwakan leeg nito maging ang parte ng tiyan at nawawala lahat ang laman loob nito. Hinagpis ang pumalahaw ng katahimikan ng gabing iyon dahil sa kaganapan sa asawa nitong ni Mang Berting. Agad namang inilibing si Aling Sonia. Puro pagtataka ang bumalot sa buong baryo na kung sino ba ang salarin sa pagpatay sa asawa nito. At may balitang nakarating kay Mang Berting na kung sino ang posibleng pumatay kay Aling Sonia. Agad niya itong tinungo. Yun ay walang iba kung hindi si Glenda na kaalitan ng kanyang asawa. Nang puntahan niya ito upang kausapin, ay isang matalas na tingin at ngising demonyo lang ang ipinabatid nito. Napansin rin ni Mang Berting ang sugat sa kaliwang balikat ng babae, kaya mas lalong sumidhi ang hinala nito sa kanya. Dahil sa natagpuan ang kanyang asawa ay hawak nito ang kanyang panggapas na may bahid na dugo. Nang gabi ring iyon ay isinumpa ni Mang Berting na magbabayad ang may gawa ng walang awang pagpaslang sa kanyang asawa. Isinusumpa ko, gaganti ako at magbabalik na ang dating Mang Berting at uubusin ko kayong lahat. Habang sumisigaw sa harapan ng puntod ng asawa at kasabay na malakas na pag-ulan, pagkulog at pagkitlat ng kalangitan. Agad na umuwi si Mang Berting at hinanda ang lahat ng gamit sa pangbabarang. Nakakuha ito ng isang piraso ng damit nang siya ay nagpunta sa bahay ni Mang Nestor. At sinimulan nito ang ritual ng makumpleto niya ang lahat niyang gagamitin sa pangbabarang. Nagsindi ito ng isang malaking kandilang itim at inilahok sa isang planggana ang lahat ng kakailanganin sa pangbabarang at nag-usal ito ng kakaibang panalangin. Matapos ang gabing iyon ay nakaramdam si Glenda ng matinding sakit sa tiyan, ulo at kalamnan. Kinabukasan ay hindi ito makatayo at nanghihina na rin. Hindi rin ito makakain gawa ng
isinusuka lang nito ang lahat ng kanyang isinusubo. Nang muling magsuka ito ay malaking pagtataka ni Aling Glenda nang mamamataan nito ang mga itim na insekto na may kasamang mga putik at panakanakang piraso ng mga buhok. Nang araw ding iyon ay pumanaw ang babae. Ngunit likid sa kaalaman ni Nestor ay batid ni Berting na siya ay may gawa noon dahil tanging siya lamang ang may motibo sa kanyang asawa. Lumipas ang isang buwan ay tila nakalimutan na ng lahat ang masamang pangyayaring iyon. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw ay magkakasunod na ang namamatay sa kanilang tahimik na baryo. Wow, napakaganda naman ng istorya ng ating napakinggan ngayong araw na ito. Hanggang dito na lang po muna tayo at huwag po nating kalilimutan mag-subscribe, like and share. Mayroon po tayong gagawin na pa-contest. Magbibigay po ako ng 200 sa 5 mapipili kong nag-share, comment sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po, bye-bye po. Abangan po natin ang part 2 ng Aswang versus Mambabarang.